tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malubhang ulat mula sa United Nations ang yumanig sa buong mundo ngayong araw. Inakusahan ng UN ang mga militanteng Hamas at ang kanilang mga unit ng pulisya sa Gaza ng malawakang pagpapahirap, pananakit at hayagang pagpatay sa 12-dosenang kapwa nila Palestino. Ang mga brutal na aksyong ito na naganap sa gitna ng digmaan laban sa Israel ay tahasang tinagurian ng United Nations bilang mga krimen sa digmaan o war crimes na dapat panagutan. Ang dokumentong ito ay opisyal na inilabas ng tanggapan ng mataas na komisyoner para sa karapatang pantaw ng UN. Detalyadong inilahad sa ulat ang daan-daang kaso ng labag sa batas na parusa or extrajudicial punishment sa loob ng nagibang teritoryo ng Gaza. Ayon sa UN, sadyang isinapubliko ng Hamas ang mga malulupit na parusang ito noong panahon ng digmaan at maging pagkatapos nito upang maghasik ng matinding takot sa puso't isipan ng mga lokal na mamamayan. Kabilang sa mga brutal na parusang naitala sa ulat ay ang mga pagbitay, pagbaril sa tuhod upang hindi na makalakad kailanman, pagbali ng mga buto gamit ang mga tubo o semento, at matitinding pambubugbog sa harap ng madla. Ang mga malalalang pag-ataking ito ay ginawa mismo ng mga miyembro ng Hamas sa harap ng publiko upang ipakita ang kanilang ganap na kapangyarihan at magsilbing babala sa sino mang sumusuway sa kanilang pamumuno o kautusan. Ipinagtanggol naman ng mga salarin ang kanilang mga mararahas na aksyon sa pamamagitan ng pag-akusa sa mga biktima. Ayon sa kanila, ang mga pinarusahan ay nakikipagtulungan umano sa militar ng Israel, nagnanakaw ng mga tulong pangkatauhan o humanitarian aid na para sa mga nagugutom na sibilyan, nasasangkot sa bentahan ng ilegal na droga, o kaya naman ay may koneksyon sa mga kalabang paksyon sa politika sa loob ng bansa. Natuklasan ng Komisyon ng UN na ang mga militanteng kaalyado ng Hamas at ang kanilang pulisya ay direktang kasangkot sa halos sangkapat ng 249 na dokumentadong kaso ng pang-aabuso. Kabilang dito ang 108 na italang kamatayan mula noong Agosto ng taong 2024 hanggang Enero ng taong 2026 na nagpapakita ng sistematikong pagpatay. Bagaman napakabigat ng mga akusasyong ito na nakasaad sa opisyal na ulat ng United Nations, nanatiling tahimik ang mga kinatawan ng Hamas. Hanggang sa kasalukuyan, wala silang ibinibigay na sagot o pahayag sa mga katanungang ipinadala ng mga mamamahayag tungkol sa mga malulupit na parusa, pang-aabuso at pagpatay na ibinibintang sa kanilang mga tauhan sa Gaza na lalong nagpapalala sa hinala ng publiko. Matatanda ang halos 2 dekada ng pinamumunuan ng Hamas ang Gaza Strip matapos nitong agawin ang kontrol mula sa Palestinian Authority. Mula nang magkaroon ng tigil putukan noong Oktubre na nagpatigil sa mahigit 2 taon ng digmaan laban sa Israel, unti-unting muling pinatitibay ng Hamas ang kanilang kontrol sa mga natitirang bahagi ng Gaza na kanilang pinamamahalaan sa kabila ng pinsala. Binigyang diin sa ulat ng United Nations na ang mga parusang ito ay hindi dumaan sa anumang legal na proseso, korte o pagpapasya ng mga totoong hukom. Sa halip, ang mga mararahas na pagpaparusa at pagbitay ay direktang isinagawa ng armadong pakpak o military wing ng Hamas kasama ang kanilang mga lokal na unit ng pulisya na walang kinikilalang batas pangkatauhan o karapatang pantao ng mga sibilyan. Ayon kay Srinivasan Moralidar, ang pinuno ng komisyon ng UN, ang mga pang-aabusong ito sa Gaza ay nagaganap sa isang kapaligirang sadyang nilikha ng Israel. Sinamantala lamang ng mga puwersang kaalyado ng Hamas ang kawalan ng pamahalaan at seguridad na dulot ng walang humpay na pag-atake at malawakang pagkawasak na idinulot ng mga operasyong militar ng Israel sa buong rehiyon sa nakalipas na mga taon. Kabilang sa mga pangunahing tinarget ng karahasan ay ang mga aktivistang hayagang lumalaban sa Hamas. Kasama rin sa mga biktima ang mga miyembro ng mga pamilya o angkan na sinusuportahan ng Israel, pati na rin ang mga armadong grupo na sumulpot sa mga lugar kung saan humina ang kontrol ng Hamas sa gitna ng matinding bakbakan sa nakalipas na mga buwan ng digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Ang mga pang-aabusong ito ay nagaganap sa gitna ng mas malawak na trahedya ng digmaan. Ayon sa Ministry ng Kalusugan sa Gaza, umabot na sa halos 73,000 Palestino ang nasawi sa buong teritoryo mula nang magsimula ang labanan. Ang napakataas na bilang na ito ay nagpapakita ng matinding krisis sa karapatang pantao na kinakaharap ng mga sibilyan sa araw-araw na pamumuhay sa ilalim ng digmaan.
Nagpakita rin ng ulat ng UN ng mga konkretong ebidensya kabilang ang mga video ng aktwal na pagbitay. Isa na rito ang pagbaril sa 3 lalaking nakapiring ang mga mata sa labas ng ospital ng Shifa noong Setyembre ng taong 2025. Ang pagbitay na ito ay ginawa ng mga armadong lalaking nakamaskara sa harap mismo ng napakaraming nanonood na sibilyan upang magsilbing babala sa lahat. Inilarawan din sa ulat ang isa pang pampublikong pagbitay na naganap makalipas ang 1 buwan. 8 lalaki ang kinaladkad sa isang pampublikong plaza sa lungsod ng Gaza at doon ay binaril hanggang sa mamatay. Parehong inakusahan ang 2 grupong ito ng pagiging mga espiya, traidor at nakikipagsabuatan sa kaaway nang walang anumang pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili sa isang makatarungang paglilitis. Ayon sa komisyon ng UN, ang mga insidenteng ito ay malinaw na katumbas ng krimen sa digmaan ng pagpatay. Ito ay tahasang paglabag sa internasyonal na batas pangkatauhan at pandaigdigang batas sa karapatang pantao. Nilabag nito ang pinakapangunahing karapatan ng tao, kabilang ang karapatang mabuhay, karapatan sa kaligtasan at seguridad, at ang karapatan sa isang patas at makatarungang paglilitis sa harap ng hukuman. Bukod sa mga pagpatay, marami ring sibilyan, kabilang ang mga bata, ang naging biktima ng pambubugbog at pampublikong pagpapahiya. Sila ay inakusahan ng mga simpleng krimen tulad ng pagnanakaw, pagbebenta ng iligal na droga o iligal na pagtitinda ng tabako. Ang mga parusang ito ay naglalayong maghasik ng takot upang mapanatili ang disiplina sa ilalim ng kanilang kamay nang walang paggalang sa mga bata. Ayon sa mga saksi, ang ilan sa mga parusang ito ay isinagawa sa loob mismo ng mga pasilidad ng ospital kabilang ang Nasser Medical Complex sa Khan Yunis. Gayunpaman, nilinaw ng UN na ang mga aktibidad na ito ay hindi nag-aalis sa proteksyon ng mga ospital sa ilalim ng batas internasyonal, sa kabila ng paulit-ulit na akusasyon ng Israel na ginagamit ng Hamas ang mga paaralan, ospital at moske para sa kanilang operasyon. Ang ulat na ito ay ang pinakahuli sa serye ng mga dokumento mula sa UN. Noong nakaraang taon, inakusahan din ng UN ang Israel ng paggawa ng genocide, paggamit ng gutom bilang sandata at etnikong paglilinis sa West Bank. Mariing itinanggi ng Israel ang mga akusasyong ito at pinaratangan ang UN ng pagkakaroon ng labis na kinikilingan laban sa kanilang pamahalaan sa gitna ng matagalang alitan sa gitnang silangan. Binatikos din ng ulat ng UN ang lumalalang karahasan ng mga Israeli settlers sa West Bank. Ayon sa ulat, ang karahasang ito ay nagsisilbing kasangkapan ng patakaran ng pamahalaan ng Israel. Nagtutulungan umano ang pamahalaan at ang mga mararahas na settler upang palawakin ang mga ilegal na panirahan, sakupin ang lupain ng mga Palestino at sa pilitang paalisin sila sa kanilang sariling lupa sa pamamagitan ng pananakot. Mula nang magsimula ang digmaan, mahigit 1,078 Palestino, kabilang ang hindi bababa sa 240 bata, ang napatay ng mga sundalo o settler ng Israel sa West Bank. Ang mga datos na ito mula sa UN ay nagpapakita na ang krisis at karahasan ay hindi lamang limitado sa Gaza, kundi laganap din sa iba pang bahagi ng sinakop na teritoryo na nagdudulot ng matinding pagdurusa. Dahil sa patuloy na karahasan, ang mga komunidad ng Bedouin sa mga rural na lugar ay sa pilitang naitaboy mula sa kanilang mga lupain. Habang patuloy na sumisibol ang mga bagong tirahan ng mga Israeli, ginagawang legal naman ito ng pamahalaan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapang ito rito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang balita sa buong mundo.